So, hello once again mga kamanyaga Tech. Ako nga pala ulit si Mark Loey Manyaga from Manyaga Tech page. For today's video, ituturo ko naman sa inyo ang pag-install ng printer drivers natin. So, make sure meron kayong printer dito and nakasalpak yung USB to printer and naka-power on ang ating printer before natin gawin ang installation. So, otherwise, hindi magiging successful ang ating pag-install ng printer drivers natin. So, meron tayong two ways natin na ginagawa natin sa installation. So, either meron tayong kasamang disk na katulad nito, which is nabili na natin to sa physical stores natin. Or pwede ring, kung walang DVD-ROM ang bawat isa sa device, pwede kayo mag-download through website and it depends kung anong types ng inyong printer. Example, kung ito ay Epson, Canon, Brother, HP, and etc. For me, in my case is itong Epson L120 series. Then, pwede natin siyang gamitin since meron akong DVD-ROM. For a while, hindi ko gagamitin ring built-in dito sa desktop computers but meron akong for homemade na ginawa galing sa lumang laptop. I-convert ko lang yung internal to external. So, na-open ko na. Ito muna ang gamitin ko sa ngayon. Okay, mas komportable kasi ako doon sa DVD-ROM. Ayan, so wait lang natin mag-pop up dito sa File Explorer natin or sa My Computers pwede rin. Yan, ito yung My Computers. And yes, ayun ang H drive na may tatak Epson. Oops, mamaya. And then, habang sineset up, baka ibuksan na printer. Yan. Okay, kung hindi pa gano'n nagana ang printer, like ganitong pag-power on, hugot saksak ang gawin nyo doon sa wall plug doon or punasan muna yung gamit yung basahan, yung pang wall plug nung sa printer yung saksakan niya doon. That's because sometimes madumi, kailangan lang linisin or nadali ng gabok bago itong buksan uli. Sometimes nakakaranas ako ng hindi mabuksan, hugot saksak or punas bago isaksak uli. So it still keep going. And that's why hindi ito nag-install na maayos. That's because wala pa tong drivers na sadya. Hindi ito plug and play. So be ready for that. So nandito tayo kanya sa autoplay. Wait lang, zoom natin ng konti. Medyo hindi kita. Yan. Install Nabi. Yung nagagamitin ko. Then click yes. Run as administration. So, dun sa different OS natin like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, parehas lang naman ang procedures. So, dito kayo babase. So, nandito tayo sa license agreement. So, I agree. Then, next. Then, nandito tayo sa internet connectivity. Since meron tayong internet connection, ganito ang lalabas. So, meron ditong latest version and product status. Like automatic updates. Leave it alone na naka-check dito sa checkbox and click next. Of course, intayin lang natin ang pag-install ng printer drivers dito. And yes, babasahin na siya doon. Information, sige, next. Nag-install ng ating printer driver for that. Looks like maghihintay tayo within couple of few minutes. Software updater. And nag-install natin printer driver. So habang chine-check natin, punta tayo sa device manager. So type lang natin device manager. Okay. Habang hinihintay natin ma-install and mag-initialize,
Wait natin mag-open ang device manager. Nabigat ng konting loads. Okay, other device, Epson L120 series. That means ini-install pa to. Ito yung printer driver. Tapos nasa other device. Once mag-successful ang installation, mapupunta siya sa print and queries dito for later. So, still keep going. Ito yung printer drivers natin. So, babalikan ko kayo when it's done. Okay, so nandito na tayo sa next step natin. Auto detection ng ating printer. Since nasalpak ito from earlier about dun sa USB to printer, kaya ganito lumabas. Kanina initialize after loading, initialize din, automatic niya na-detect yung USB. That's because of yung printer nakakonect sa computer. Okay, then click next natin. Ink system is being initialized. Okay, so before kayo mag-next, since nakakonect ito sa printer, automatically, ganitong lalabas. Print test page muna tayo. And if not, na hindi nakakonect doon, kaya minsan hindi nag-auto-detect, then naka-check naman. Sometimes pipindutin yung check mark like connect to USB later. Minsan doon yung nalabas. In my case, since connected sa USB, ang ating printer, print test page para matest natin kung nag-function. Then, punta tayo dito sa printer and let's see kung lalabas nga to. Ang result. Wait lang natin. Excuse me. Okay, so far so good. Ito yung print test page. Kapag bagong bili, need talaga to i-printer test page para malaman kung nag-function and nag-install properly ang ating printer drivers natin. Since nag-working naman siya so far, then walang problema. Then ito yung for Windows 7, ganyan ang lumabas na label. And yung different dito sa likod, same din sa pang Windows 8, Windows 10 and 11. And of course, sa Windows 12, once mag-release ito this year. Okay, ito yung Windows x64. So, matik yung OS environment na to is Windows 10. Same din sa Windows 11, of course. Windows x64, then different yung labels, Windows 7. So, okay naman siya so far. Naituro ko na before. Kung hindi niya pa napanood yung last video ko about sa print head cleaning, panoorin nyo lang ito. Nakalagay na to sa screen. Okay, so balik tayo dito. Then, next natin to. Looks like proceeding na tayo dun sa software updater. Okay, almost there. Online product registration sa Philippines. Ito yung country region natin. Since dito tayo bumili sa Philippines. If nasa US, hanapin nyo lang dito. Lilitaw dyan ng US. Since Philippines to, leave it alone. Then click next. Pwede rin register if you want. But gagawa muna kayo ng account. But for me, later na ako mag-registration ng product na to. Then additional software. So be ready. Click next. Okay, so nandito na tayo sa application software. Ito yung software updater na tinatawag. Yung unang na-print ko, nakita nyo, nung na back-to-back ko to, nagawa ko na to kanina about sa Windows 10. Ito ay dual boot, itong computer na to. Meron akong nakalagay doon na dalawang SSD. Then isang hard drive for those backup and files natin dito. Then may isang DVD-ROM. And kapapalit lang yung power supply. Maaari kong ituro sa next video ang paglilinis ng computer about the general cleaning. Ang paglilinis, ang maabot ako ng sometimes a year or sometimes quarterly, mga 6 months, ganon.
Okay, itong wait lang natin yung update. So, babalik ako kayo. Alright, so nandito na tayo sa update na to. Ito, meron tayong Epson manuals and of course, itong connection checker. Then sometimes may lalabas ng another available kung 3 or 4 kung ito naman ay updated ang inyong operating system, which is nasa latest version. After ng Windows update, sometimes minilitaw na another software additional to install. For me is 2. Sometimes 3 dahil yung Windows 7 is out of support na siya. Matagal na tong natapos from January 14, 2020. Kaya wala nang lumitaw na another software to install. No more updates doon sa Windows update noon. Preparing to install. So, nag-install siya ng connection checker. I think that's it. Was successful. Then, just check niya ulit kung may software updates. And wala nang updates matitira, then okay na siya. Yung Epson manuals, ang lilitaw dito yung instructions. So, pwede nyo itong i-print if you like. Then, pwedeng hindi. Para mas tipid kayo sa papel. May iba ang ginagawa. Piprint nyo na ito ng short band paper or long. Then, ilan ang pages noon sa bawat isang copy. I think mga 100 plus yon. Ang dami niyan. It's optional. Kung gusto nyo magtabi ng hard copy or kung gusto nyo soft copy. O, check lang natin ang updates. Hihintay pa tayo ng... Okay, check natin habang hihintay ito matapos yung loading sa updates niya. Punta tayo sa device manager. Then check uli yung other stuff na naka-install sa kanya. Let's see kung nasan yung Universal Serial Bus Controllers, I think. Nope. Dapat may print queries dito eh. Ports, I think. Nope. System devices. Nope. I think so far okay naman siya. Pero may another way para makita kung installed na ba ang drivers na to. So ito ay up to date. Go na. Okay na to. Ready to use. And ayun. Dito ko siya nakita sa baba. Yung naka-hide dun sa taskbar. Epson L120 series. Since install na siya. And i-close na natin to. And that's pretty much it. So, pwede na tayong mag-print ito. Tuturo ko na to sa next video kung paano mag-print ng ating printer sa pamamagitan ng sample documents na maaari natin i-print. Okay. Nagawin natin is for the next video ko na to gagawin. Okay. Ako nga pala ulit si Maniaga Tech. And kung nagustuhan nyo itong video to, so please hit a like button. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, so please subscribe. If you have any questions or clarifications, so please mag-comment lang kayo doon sa comment section. And hit the notification bell as well para ma-notify kayo sa next videos once mag-release ako. Okay, so see you on next video. Goodbye for now.